kami po ang complainant laban sa kanila. No, just answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima, ang makukulong pa ng 10 oras. Sana, ma'am. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga... At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi na hepe ninyo. You can't deny anymore. Kahit na nasa korte ito kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po... Ano itong hepe? Ano itong hepe? Oh. Sir, kasama dito sir. Upo ka dito. Itong masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente, at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw. Or dahil, anong tawag nun, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya, sino niyang anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Sana ma-pitch. Reason, bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Po yung pagkaka-aresto namin, actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo, busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo. Yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at the wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place. In the first place, dapat din yung pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body cam. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang i-purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo, papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo din yan. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Your Honor, kasi alam na alam ko itong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw naman kwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila,
binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo Hindi ko nga po binibig? alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? Sa linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nagkasunto? Kaya Mr. Chair, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. Ay, yung ano, walang mo. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Juan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala kang tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor. dito. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung anong... Your Honor, allegation po nila yun, yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinapit na naman ang basihan mo sa pinapit. Yung, mamaya na yan. Tanongin lang muna kita dito. Wala akong makialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit yung kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa amin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka doon sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Mrs. Kung mapakita natin sa CCTV na hindi Tingnan mo nasa natin site. CCTV. Tingnan mo natin. Pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Mr. Julius, ayan, meron ka pakibigay? Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in command. Gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll with your motion, I would like to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli. Tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so Tingnan natin yung video. Kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're check